Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Happy Qatar National Day. Okay? Karamihan sa atin ay walang pasok today. Amen? Praise God sa kapahingahan. Amen? Talagang pinagpala tayo, no? Hallelujah. Maulan po ba sa labas? Sino pong huling pumasok? Muulan pa po? Ambon na lang. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon, no? We are excited sa gabing ito, no? Sa mensahe ng Lord sa atin. Okay? At ang kanyang mga salita ang patuloy na ating pag-aaralan. Amen? Hallelujah. Merry Christmas po pala. Okay? Advance Merry Christmas mo sa bawat isa, no? Okay? This month, ang pinag-aaralan po natin is Reward Paidless Crown or yung crowns. Okay? Sa gabi pong ito, ito pong ating title, Shepherd the Flock Faithfully Like Jesus. Okay? Shepherd the flock faithfully like Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa text, tayo po ay sa salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Okay lang po ba sa inyo yun? Tayo pong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, dinadakila ka namin at pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay mag-aaral lang yung mga salita. Lord, patuloy mo po kami bigyan ng kaunawaan, bandang ng Espiritu. Teach us, Lord. Give us wisdom, Lord, upon your word. Give us, Lord, the heart that continually surrender to your authority over our lives. Continue to change us, Lord, to be more and more like Christ. Lord, dalahin ko rin po, O Diyos, anumang balakid na hadlang sa aming kaisipan at sa aming puso, Panginoon, Lord, we cast them in the name of Jesus. We cast this out, Lord, in the name of Jesus. Panginoong Yesus, nais namin, Panginoon, ikaw ay patuloy na papurihan, pasalamatan at makilala. Patuloy ka, Panginoon, na amin pong patuloy na i-desire, Lord. At dalahin ko po, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy na tumimo at tumubo, lumago sa aming puso, Panginoon. Katulad ng isang matabang lupa, Panginoon, na ito po'y lalago, O Diyos, at yayahabong, O Diyos. Salamat o Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy na ikaw, O Diyos, ang maluwalhati at mapupurihan. Lord, ikaw pong patuloy na manguna. Itago niyo po ang iyong lingkod sa iyong likuran, O Diyos. Ikaw ang magpakahayag sa amin, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So yun po, no? Salamat sa Panginoon, no? Dahil tayo po ay patuloy na binigyan ng Panginoon ng masasabi nating place na kung saan komportable tayo. Amen? Okay? Kasi kung mapapansin niyo po, no, kung naman nanonood po tayo ng mga documentaries, tapos yung mga may napanood ako last time dun sa Africa yata yon. They worship the Lord kahit na umuulan, mga kapatid. Walang bubong eh. Okay? Walang bubong and they worship the Lord. And tayo, kadalasan bilang mga Kristiyano, ang nangyayari kapag umuulan, ayaw mabasa eh. Okay? Wala dito sa Doha yon. Sa Pilipinas lang yon. Okay? Kasi kadalasan, pagka umuulan sa Pinas, no, kukuntian church. Hindi ko alam kung takot sa ulan o talagang asin eh. Natutunaw eh. Okay? Pero sa gabing ito, no, tayo po ay patuloy na dumako sa salita ng Panginoon dahil alam po natin na ang salita ng Panginoon ang patuloy na magbabago ng buhay natin. Amen? Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit continue to fill us. Amen? Ito po. Okay, sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, Shepherd the flock, the elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that never fades. Amen. Sa Tagalog po, sa mga namumuno sa iglesia,
may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kalulatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo, katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napapilitan kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Amen? Praise the Lord. So, mas masarap Tagalog. Wala po ba tayong ano ngayon? Foreigner? Praise the Lord. Meron po? Ayun, no. So, half Spanish, half Filipino. Okay. Hallelujah. Ito po ay sulat ni Apostle Paul. Okay. Ito po sinasabi dyan. Okay. To the believers who had been dispersed throughout the ancient world and were under intense persecution. Ibig sabihin, may mga Kristiyano po nung mga panahon dun sa, ngayon currently is Turkey, okay? Sila po ay, dahil sobrang persecution sa Rome, okay? Sila po ay, nagkalat, okay? Dispersed, okay? And sayo dito, if anyone understood persecution, it was Peter, okay? He was beaten, threatened, okay? Punished and jailed for preaching the word of God. Amen? Mabigat, di ba? Okay? Ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon nung araw, talaga namang tawag doon, masyadong mabigat. Mabigat yung, risky. Let's put it that way, risky. Okay? He knew what it took to endure without bitterness, without losing hope, and in great faith, living an obedient, victorious life. This knowledge of living hope in Jesus was the message, and Christ's example was the one to follow. Amen? So, end of the day, ang mga apostol, no? Kumbaga na-experience kasi nila o nasaksihan nila na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Okay? At siya po ay hindi lang muling nabuhay, nag-stay siya dito eh. Okay? Nagpakita siya sa mga disipulo at sa iba pa. Amen? So yun po yung good news kasi ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Siya ay mabubuhay na magmuli. At anong pangako ng Panginoon? He will come back. Okay? Na kailangan tayong lahat mga Kristiyano ay patuloy na lumalapit sa Panginoon. Na sa pagbabalik ng Panginoon, excited dapat tayo. Parang parang pagkalabuan mo, matagal kayo nagkalayo, parang masarap, di ba? Excited ka makita. Boyfriend, girlfriend pa nga lang, di ba? Isang araw lang di kayo magkita, parang miss na miss mo na eh. Amen? Pero ang Panginoong Hesus, no, sa kanyang pagbabalik, wala nang wala nang luha, amen? Wala nang kasalanan, yung kasalanan kasi ito yung habang nandito pa sa mundo ay andyan ang kasalanan, amen? Hallelujah. Ano po nakikita niyo sa picture? Okay? Mahalaga po yung pinag-aaralan natin ngayon mga kapatid kasi makikita na sa salita ng Panginoon na hindi lahat ng tagapagturo o nagtuturo ng salita ng Panginoon ay pare-pareho. Tandaan po natin yon. Kasi pagdating natin sa Pilipinas o dalhin man tayo sa ibang bansa o kung gusto mo man pumunta sa ibang pambansa, okay, dalhin ka ng Panginoon doon, we need to what? Check. May mga checklist tayo.
based doon sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi lahat na nagsalita ng Panginoon, hindi lahat na nakikita natin sa, ang tawag dito, sa online, pag sinabi lang ay para sa Panginoon to, okay na yon. No. We need to search the scripture. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Did early Christians use a shepherd model? Ibig sabihin, yung sa pagpapastor o sa overseers, okay? Ay, ito pang shepherd model. Kasi ang shepherd, ang pastol, ito po, balikan natin dito Anong ginagawa niya? Normally, siya ay nag-aalaga. Tama? At yung inaalagaan niya hindi pare-parehas, okay? Yun po yung pag-aaral natin ngayon. Yung inaalagaan niya hindi pare-parehas. Meron dyan mga bata o baby, di ba? Okay? Pag-aaral lang po natin yan. Ang gandahan ito mga kapatid, no? Ang salita ng Panginoon ay tunay na, alam niyo yun, makapangyarihan po. And ang final authority po natin is ang salita ng Panginoon. Hindi yung sinabi lang ni pastor o kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya po napakahalaga po mga kapatid, no? Ipinapanalangin natin yung ating mga pastor. Amen? Kasi po, lahat po tayo, kami po ay, kumbaga sa hindi po kami exempted. Yan, pag-uusapan natin ni Pastor Romel, no? Hindi kami exempted sa kasalanan o sa mundong ito. Pero yung panalangin, kapag tayo ay lumulod sa Panginoon, that we surrender our lives to the Lord, sama-sama po tayong patuloy na ingatan at i-cover ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah. Wala pong tawag doon? Super Christian, wala. Si Jesus ang super. Amen? Si Jesus ang kalakasan natin. Amen? So yun po, no? Shepherds are, sabi po dito, guiding, protecting, and nurturing believers within the church. Amen? Ibig sabihin po, early Christians, okay, communities did indeed organize themselves in congregations. Kahit nung una pa. Okay? Overseen by elders, bishop, or pastor. End of the day po, pare-parehas lang po yun. Okay, meron lang kumbaga sa meron lang silang pagkakaiba, pero end of the day, they provided spiritual guidance, okay? Cared for believers' needs. May mga pangangailangan ng believers and safeguarded sound teaching. Ito po yung mahalaga. Kung ano po yung tinuturo, yun po ba ay base sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Yon, balik na po tayo sa ating teksto, okay? Peter tells the elders to shepherd the flock of God. Amen? Kasi siya po mismo, okay? Siya rin po ay nagpapastor o nagsi-shepherd. Okay? Meron siyang inaalagaan na mga tupa. Amen? At ang kagandahan po nito, no, sumulat siya doon. Ang sulat niya ay to encourage yung mga Kristiyano o yung mga namumuno sa iglesia o nangunguna sa iglesia na patuloy na maging ma-encourage na magpatuloy kahit na may persecutions, kahit may mga pag-uusig nung panahon na yon. Okay? Those who occupy this office are to lead, teach, and watch over the church like a shepherd. Amen? Hindi lang basta yung tatayo ka lang, alam mo yun, hindi po madali Pero sa biyaya po ng Panginoon. Amen? Sa kalakasan ng galing sa Panginoon. Amen? Number 1 po, okay, to care for the flock. Dapat ang isang manggagawa, ang isang leader, okay, sila po ay ang sabi sa salita ng Panginoon? 1 Peter chapter 5 verse 2, care for the flock that God has entrusted to you, watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Main reason po is to serve the Lord. Amen? Kapag ang isang nangangaral ay, ang niya ay pang sarili lang, question mark po yun. Amen? Mahalaga po mga kapatid, no, na kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon, yun po ang ating sasandalan. Hallelujah. Hindi dahil gwapo yung pastor or mabait yung pastor, tall, dark, and handsome. Amen? Okay? Maganda yung postura. No. Kung siya ba ay lumalakad ayon sa salita ng Panginoon.
And it's all by God's grace. And it's all by the power of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin. John chapter 21, verse 15 to 17. Sabi po dito, Jesus and Peter. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Verse 16, he said to him, second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said, tend my sheep. 17, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time. Kasi pag paulit-ulit, pag tinanong mo yung, asawa mo na lang, no? Pag tinanong mo parang, hindi ka pa naniniwala. Alam mo yun? Hindi ka pa naniniwala. Wala bang ebidensya? Amen? Sabi po dito, the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. Okay? You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Isa-isahin natin. Pag yung sinabi po ni Jesus, feed my lambs. Alam niyo yung lambs? Yung bata yun, okay? Ito yan. Okay, meron tayong picture dyan, syempre. Okay? So yun po, yung lamb, yung wala pa, less than 12 months. So baby talaga. Amen? Yung malaki na dyan, ano na yan, medyo adult na yan. Sheep na yan. So we are sheep, yung mga maliliit. Ngayon po, sabi po dito sa Isaiah chapter 40 verse 11, He will feed His flock like a shepherd. He will gather the lambs with His arms and carry them in His bosom and gently lead those who are with young. Mga kapatid, makapansin niyo po, no, may mga, sa ating mga pastor, no, pagka yung bagong Kristiyano, inaalagaan po yan. Tandaan niyo po, pag bagong Kristiyano, binibigyan mo ng pag-atensyon, pag-aalaga, kasi hindi pa yan sila hindi pa yan sila, tawag doon, hindi pa nila kaya. Amen? They're still weak, sabi nga. Tapos, aalagaan, papagatasin mo yan. Kung mapapansin po natin, no, hindi po nagbibigay ng favoritism. Tandaan po natin, walang favoritism. Pag naintindihan po natin salita ng Panginoon, no, yun sinasabi ng salita ng Panginoon Even Jesus, sabi niya doon na, feed my lamb. So, ibig sabihin, yung mga maliliit. And masarap, just picture it out na kapag bata ka pang Kristiyano, inaalagaan tayo ng Panginoon. Amen? Yes, we do mistake. Tama po? Yes, we do mistake. Talagang alagaan tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon kasi na magpatuloy tayo doon sa kasalanan na yun. Amen? Ang kagandahan mga kapatid, no? Dahil alam natin ang Panginoon, mahal na mahal tayo. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoong Yesus. At nung bago pa tayong Kristiyano, hindi agad palo Yung pag-ibig, yung protection ng Lord sa atin. God has been so, yung biyaya na we don't deserve. That's true. All of us don't deserve. We don't deserve anything. Why? We are all sinners. And it's only by His grace. We don't deserve, but still the Lord Jesus loves us. Amen? The Lord Jesus died for us. Yun Na tayo, walang kaibig-ibig sa atin Meron po ba? Amen? Totoo po yun. Because we are all sinners and fall short of the glory of God. Amen? Lahat po tayo nagkasala, lahat tayo makasalanan. But, salamat sa Panginoon, He died for us. Yun yung pag-ibig ng Diyos na meron tayo. Amen? Yun yung pag-ibig ni Jesus. Ngayon po, dito makikita natin, no? Sabi dito, yung mga sheep naman, yung mga sheep, kailangan alagaan din yan. Siyempre, hindi na yung kagaya nung, tawag doon? Kasi sa sobrang tagal mo ng Kristiyano, tapos, masyado ka pang, madaling, balat sibuyas daw. Okay? Yun nga, hindi ka lang nakamayan, hindi ka lang nabati. Okay?
Hindi ka lang nabati ng happy birthday or something like that. Okay? Mga kapatid, kadalasan po kami may mga kakulangan din. And patawarin nyo kami. Amen? Kasi totoo po yun. Hindi lahat kasi, kumbaga sa hindi po namin kabisado na, ito birthday mo pala, tapos hindi ka namin nabati. Di ba? Yung mga ganun, tapos sasama yung loob. Mga kapatid, yun po, may mga kakulangan din kami. Amen? Okay lang sana kung, minsan nga, yung mga birthday din ng kapamilya, minsan nakakalimutan pa no? Pero don't worry, God is good. Amen? Hallelujah. And dun po tayo lumapit sa Panginoon, no? Dito po sinasabi dito ng salita ng Panginoon. Balik po tayo doon. Okay? Tend my sheep. Take care of my sheep. Wala pong mabuting lingkod ng Panginoon na hahayaan niya na yung ipinagkatiwala ng Panginoon, okay, na lumayo sa Panginoon. Amen? That's the heart of the shepherd. Amen? That's the heart of Jesus Christ. Wala pong may gusto na ikaw kapatid ay ma-offend, ikaw kapatid ay magbabad sa kasalanan, wala pong may gusto nun. Kaya kung minsan, kinakausap tayo, di ba? Nagwa one-on-one tayo. Hindi dahil para pagalitan ka lang. Hindi dahil para sabihin na ito ang kasalanan mo, ito yung mali. No. Dahil mahal ka namin. Amen? Dahil yun ang gusto ng Panginoon na magpatuloy ka kapatid, ayaw ng Lord na magpatuloy ka dun sa kasalanan na yan. Gusto ng Lord na lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang iyong buhay dahil may layunin niya sa buhay mo. Lahat po tayo mahal ng Panginoon. Amen? So kung minsan, kadalasan, ang tagal-tagal ng Kristiyano. Pero, alam mo yon, laging, medyo ayaw pa nung mga mamabigat na, na mensahe. Pero, hindi lang lagi gatas ang dapat nating i-take. When we continue to grow sa Panginoon, may mga dapat mag-grow din tayo spiritually. Especially sa salita ng Panginoon. When the Lord Jesus Christ when the Word of God correct us, magpa-correct tayo. When the Word of God direct us, magpa-direct tayo. Yun po yung kahalagahan nun, mga kapatid. Mensahe po dito, feed my sheep. Wala pong ibang dapat ibahagi o i-preach kundi ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi po yung kwento, kasi kadalasan may kwento Alam mo yun? Okay po yun. The testimony is good. Pero main dapat na ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, to feed the sheep with God's truth. With God's word. Amen? Hallelujah. Number 2, to watch over. Ano yung number 1? To care. Tama po? Alagaan. At pangalawa, to watch over the flock. Sabi po dito, to watch over willingly. Yung watch over, you guard. Alam mo yung mga pastor, di ba, meron silang tawag doon, may tungkod. Pang yun Yung pang ganon, pang kalawit. Pero yung isa, kasi may sa ilalim yun para bang tawag doon? Bakal ba yun? Basta may matigas doon, pang yun? Pantaboy doon sa Hindi sa worship yun. Pantaboy doon sa mga nakapaligid. Alam mo yung mga wolves Di ba? Kasi mga kapatid, hindi po lahat ng pupunta ng church ay talagang Kristiyano. Amen? Meron po talaga na sumasama lang. Amen? And maging maingat po tayo doon. Kasi baka tayo po ay isama niya doon sa papalayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So yun po mga kapatid. Mahalaga. Kasi yun sinasabi ng salita ng Panginoon. There are wolves in sheep's clothing. Okay? So maging maingat po tayo. Okay? Sa mga singles. Okay? Sa mga singles, maging maingat kayo sa mga inyong mga manliligaw. Okay? Tandaan nyo, ang isang beses lang ang pwedeng mag-asawa. Okay? Hindi pa ulit-ulit. Okay? O palit-palit. Okay? Isang beses lang po yan. Pero
ang piliin po natin, yung mas mahal niya ang Panginoon. Yung mas mahal niya si Jesus. Kasi it will not go wrong. Kasi yung naglilingkod nga sa Panginoon nagpo-fall pa eh. How much more kung hindi nakakilala sa Panginoon yun? Amen? Ayun, maano ang amen. Pero yun po, pinagpipray po kasi talaga yung ating mahal sa buhay. Sa lahat po ng may mga asawa dyan, okay? Ay, hallelujah. And, Christmas Okay? Pag-ibig talaga It's all God's love, amen? Hallelujah. Dapat hindi napipilitan. Amen? May napipilitan ba? May narinig ako minsan naitulak Kasi wala nang Ikaw na magpastor kasi wala na pastor Ikaw na. Pero in the end of the day, mga kapatid, it's calling ng Panginoon. And it's sa biyaya niya lang talaga. Amen, Pastor Romel? Wala po kaming kalakasan. Wala. Sa Panginoon lang talaga. And yun po talaga, everyday na, Lord, patuloy mong pangunahan ang iyong lingkod. Kasi wala kaming kakayanan. Ang Panginoon lang talaga Kapag we continue to surrender our lives to the Lord and we kneel before the Lord and acknowledge His authority over our life, He will do greater things na magawa natin yung purpose niya sa buhay natin. Amen? Tignan natin to. In Ezekiel chapter 34, there are bad shepherds and good shepherds. Okay? Ano sabi doon? Yung bad shepherd, take care of themselves. Yung puro lang sarili. Okay? Worry about their own health. Okay? Pagka medyo, unahin ko muna magpagamot ako, ganyan ko, alam mo yun? Rule harshly and brutally. Kung minsan, walang love, alam mo yun? Tandaan po natin mga kapatid, we can have one-on-one, okay, sa kapatid natin, kung meron tayong concern, amen? One-on-one. Okay? Mahalaga po yun. Huwag po nung gagamitin itong pulpit to quote, o alam mo, kung minsan, maging maingat po tayo doon. Kaya, kagandahan po ng salita ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng karunungan. Amen? Na maging maingat tayo doon sa mga nagtuturo, pero, alam niyo yun, hindi nakikita kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Abandon or scatter the sheep. Meron po ba nun? Hindi na ako patuloy. Kayo nandyan, bahala na kayo. Amen? Keep the best for themselves. Yung the best lang para sa kanya. It's not, yun yung sinasabi sa salita ng Panginoon ni Ezekiel. And this is the good shepherd. Take care of their flock. Mahalin yung mga flock ng Panginoon. Amen? Wala pong ibang desire ang bawat pastor o bawat lingkod ng Panginoon, kundi makita yung buhay ng bawat isa na lumalakad sa biyaya at sa kabanalan ng Panginoon. Amen? Wala po. Wala pong ginugusto ang servant ng Lord, kundi mapabuti po tayo. At mas mahalin natin si Kristo. Yun po yun. And the Lord will continue to change our lives from glory to glory, to be more and more like Jesus day by day. Amen? Wala po. Yun lang po talaga. Amen? Hallelujah. Strengthen the weak, seek and search for the lost. Kadalasan, dahil ang leader ay masyado ng komportable, ayaw nang mag-search for the lost. Amen? Marami pa pong hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? Marami pa po. And sino pong gagamitin? Si pastor? Si elder? Or si deacon? Or ang mga church leaders? Lahat po tayo. Amen? Tandaan po natin, tayo po'y tinawag to go and make disciples. Lahat po yun. No exemption. Amen? The good shepherd side po dito, rule lovingly and gently. Ibig sabihin, hindi mapagmataas, okay? Okay? Kumbaga pag nag-utos, hindi bossy. May nakita na po ba kayong ganon? Medyo nakakalungkot, no? Kaya nga, minsan kadalasan, ayoko na manood ng mga, anong tawag doon? Yung sa Facebook, yung reels. Kasi may mga babahagi ng salita ng Panginoon, masyado silang harsh. Kinocall sa pulpit. Mali po yun. And we don't have authority. It
is the Lord who have authority over us. Amen? Kakalungkot. Pero maganda po dahil na pag-aaralan natin. Amen? And we are being corrected and we need to be very careful also na hindi lahat ay dapat nating pinapakinggan. Amen? Hindi lahat ay dapat nating, dahil maganda sinabi, okay na yon. No, it's not. According ba yun sa salita ng Panginoon? Amen? Gather and protect the sheep. Okay? Di ba masarap yung sama-sama, nagpe-fellowship? Di ba? Ang church po ba natin, we encourage tayo pong lahat ay maten ng cell group. Okay? Kasi sa cell group, mga kapatid, you build bonds. Okay? As brother and sister, as family. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Yes. Kasi, mga kapatid, dun sa cell group na yon, nasasabi natin yung mga panalangin. Amen? Bro, pwede mo ba ako ipanalangin? Hindi lang panalangin. May kabigatan ka. Nasishare mo, tama? Nasishare mo. Ano pa? Yung mga panalo. Anong panalo? Yung mga miracles ng Lord sa buhay natin. Amen? We share blessing. And we have that opportunity to talk about the Lord Jesus Christ, His goodness and faithfulness sa buhay natin. Amen? Yun yung kagandahan ng meron tayong cell group. Amen? Give their best to the sheep. Yes, sometimes talagang alam mo yun, yun po, no, ang lingkod ng Panginoon, kadalasan nakikriticize kasi hindi ganun kagaling. Amen? Hindi ganun kagaling mag-English, hindi ganun kagaling mag-deliver, pero end of the day, mga kapatid, ang lingkod ng Panginoon na dumidepende lang sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita, gagamitin ng Panginoon yun. Amen? We continue to humble sa Panginoon na, Lord, patuloy mo kaming gamitin for your glory at maibahagi namin, Panginoon, ang iyong mga salita ayon, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong wisdom, not on our own strength. Kaya napakaganda na tinuturo sa atin ng Panginoon na maging maingat tayo kasi mayroon talagang bad shepherds. Okay? Ano po sinasabi sa salita ng Panginoon? Okay, balik tayo dito. Sabi dito, not for what you will get out of it. Mapapansin natin, no? Hindi ko naman sinasabi na lahat. May mga, maging maingat po tayo kasi may mga preachers also o mga nagpapastor na they only think kung ano magkakapag-benefit sa kanila. Most of the time, the greed of money. Money, power, and prestige. Alam mo yan? Pero pag tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod para sa Kanya, we are called servant. Amen? When we lead, we are called servant. Lagi natin tatandaan yon. We serve the King of Kings and the Lord of Lords sa buhay natin. Amen? Yun yung lagi natin tandaan. Then we will not have this greed na kailangan ako ang sikat, kailangan ako ang masusunod. Okay? At ang kagandahan nito, mga kapatid, no, tinuturuan tayo na maglingkod ng taos sa puso natin. Amen? Walang napipilitan. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, huwag kang mapilitan. Maglingkod ka, taos sa puso. Amen? Yung pag-ibig na wala kang tinatago, na lahat, yung alam mo yon na dahil naranasan mo at naramdaman mo si Jesus, na mabuti sa buhay mo, gusto mo rin maranasan ng mga kapatid mo na mabuti at makapangyarihan ang Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Sabi po dito na, when overseers embrace this heart, the church experience nourishment, protection, and Christ-centered joy. Amen? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Amen? Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin and even to this church. Amen? Hindi po, church ng Panginoon to. Okay? Lahat po tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 3. Bilis lang Okay? To lead by example. Don't lord it over the people assigned to your care,
but lead them by your own good example. Napakahalaga po mga kapatid, no? The best na magiging example natin, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen? So ang mga ngaral o ang lingkod ng Panginoon, dapat mahal niya ang Panginoong Yesus. Dapat priority niya ang mag-aral ng kanyang salita ng Panginoon. Dapat nagbababad siya sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi po dito, the Good Shepherd. Jesus is the Good Shepherd. Verse 11, I am the Good Shepherd. The Good Shepherd gave His life for the sheep. Amen? Sino ba nagbigay ng buhay niya? Di ba ang Panginoong Yesus? Amen? So mga kapatid, no, dito makikita natin, no, verse 14, I am the Good Shepherd, and I know my sheep, and I'm known to my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring. So ibig sabihin, may mga sheep ang Panginoon, yung hindi pa nakakilala sa Kanya, okay? Kailangan din ay makakilala sa Panginoon. Amen? At gagamitin po tayo ng Panginoon. Amen? Hindi lang po yung mga pastor, okay? Hindi lang po si bishop, lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. Amen? They will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Mga kapatid, no? Tayo po ay, kapag nagbahagi tayo ng salita ng Panginoon, ibigay natin sa Panginoon yung rest. Kasi, wag nating angkinin yung, alam mo yun, siniran ko to, nakakilala sa Panginoon. No, it's not us. It is the work of the Holy Spirit. It is the work of God. Amen? Tayo po ay maging instrumento lang. Unahin po natin, panalangin natin sila. At ibahagi natin ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin at nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen? At meron siyang regalo. Anong regalo niya? Merry Christmas uli. Buhay na walang hanggan. Amen? We don't deserve, but by His grace, we are saved. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, in 2 Timothy 4:12, 1 Timothy 4:12, take heed to your ministry. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and purity. Okay? So, ang mga ngaral o ang pastor o ang deacon or bishop, ang elders, kapag sila nagbabahagi ng salita ng Panginoon, unang-una silang tinatamaan. Amen? So, wala pong magaling. Lahat po tayo ay kinahabagan ng Panginoon. Lahat po tayo ay iniligtas ng Panginoon sa kapamakan. Amen? At we need to continually draw near to the Lord Jesus Christ and ask the Holy Spirit continue to change our lives. Amen? Hallelujah. Mahirap kasi, di ba? Tandaan niyo mga kapatid, nakakapagod kapag may pinapatunayan ka. Nakakapagod yun. Yung lagi kang may pinapatunayan, anong hindi nakakapagod? Kapag lagi kang sumusurrender sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Let His will be done sa buhay natin. Na patuloy niyang i-change ang buhay natin to be more and more like Jesus. Amen? Hallelujah. Be imitators of me. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Be imitators of me as I am of Christ. Si Jesus lang dapat ang tinitingnan natin at sinusundan natin. Amen? Tandaan natin, marami na pong mga kapatiran, even na lingkod ng Panginoon, meron silang sinusundan na tao. Kasi magaling tong preacher na to. Kasi nakikita ko to, sikat to eh. Focus lang natin sa Panginoon ng Panginoong Hesus, ang ating puso't isipan. Yes, ginagamit siya ng Panginoon. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Kasi, ang nangyayari, kapag dun ka sa Kanya nakapokus, kapag siya ay nagkasala, kapag siya ay lumayo, you will get affected. Amen?
Pero kapag sa Panginoong Yesus ka nakatingin, you start praying for that person. Na bumalik siya sa Panginoon. Amen? Bumalik siya sa Panginoon. At isuko niya ang kanyang buong buhay sa Panginoon kasi wala pong perpekto eh. Habang nandito pa tayo sa lupa. Kaya napakahalaga talaga mga kapatid, no? Ipinapanalangin po natin yung ating mga leaders. Amen? Hallelujah. We continue to, alam mo yun, Jesus is humble. Alam mo yun, humble talaga ng Lord eh. Remember, He is a King of Kings and Lord of Lords. Di ba? But still, He lived a perfect life, a simple life. Di ba? Simple life. Naalala ko, no? Paxes sub holes. Pero walang matulugan, di ba? Ang Panginoong Jesucristo, to lay His head. Amen? Kadalasan tayo, yung mga Kristiyano, kapag kulang tayo, ang iniisip kagad natin, nag-worry tayo eh. Huwag tayong warrior. Huwag tayong warrior, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin. Sa kapahamakan, papunta sa langit. Amen? Yes, this world can offer us X, Y, Z. Okay? But remember, one day, in the presence of the Lord, is the best day sa buhay ng Kristiyano. Amen? Kasi yung inner peace, inner joy, na kahit na magulo ang paligid, dahil kasama natin ang Panginoong Hesus, dahil andyan ang presensya ng Panginoon sa buhay natin, ang pagkilos ng Banal na Espiritu, kahit marami kang problema, tumatawa ka. Kahit marami kang problema, nananalangin ka. Kahit marami kang problema, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Kahit maulan sa labas, nag-church ka. Amen? Sumasamba tayo at nagpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Amen. Last na po, to receive the crown of glory. When the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade. Amen? Mga kapatid, the Lord Jesus Christ is coming. Amen? Tandaan po natin, ang Panginoong Hesus ay babalik. Okay? My reward is with me. Revelation chapter 22 verse 12, Behold, I, Jesus, Amplified po ito, Amplified Bible. Behold, I, Jesus, I'm coming quickly, and my reward is with me, to give each one according to the merit of his deeds, earthly works and faithfulness. Amen? Tandaan natin, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, mabuti, yun po ay resulta po ng ating pananampalataya. Okay? Hindi po yung nakakaligtas. Yun po ay result na lang. Okay? Bunga ng ating pananampalataya. Amen? Look, I am coming soon. Okay? Inabinan po, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. So, yun, magandang paalala po sa bawat isa atin. Alam ko po na bawat isa atin is leader. Okay? Kung mga men's, tandaan natin, we are leaders sa ating mga pamilya. Amen? Mahalaga na maintindihan po natin. We need to lead our family sa Panginoon. Huwag tayong mahiya ipakilala ang Panginoong Hesus, lalong-lalo na po sa ating mga anak. Amen? Hindi na sa ating mga anak. We continue to desire. Kung hindi pa Kristiyano, kung hindi pa nakakilala ang mahal mo sa buhay, ipanalangin mo siya. Patuloy lang sa Panginoon. Amen? And the Lord will work. Amen? Ano ng Panginoon yun eh? Siya yun eh. Ano niya yun? Kung department ng Lord yun, ang banal na Espiritu ang kikilos. We need to start praying for them. Makakilala sila sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Shepherd of flock, faithfully like Jesus. It's all about Jesus. Tayo po'y naglilingkod. Okay? Ang bawat sa inyo maglilingkod, nakatingin lang sa Panginoong Hesus. Amen? Kung ikaw ay merong cell group ngayon, o naglilid ka ng cell group, naglilid ka ng Bible study, naglilid ka sa family mo, remember to take care
of the flock of the Lord, to watch over the flock, to lead by example, to receive the crown of glory. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Inaanyahan ko po ang lahat na tayo po tumayo. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw po ang the great shepherd, Panginoon. You are the good shepherd, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kami, Panginoon, na Ikaw ang nag-aalaga sa amin, O Diyos. Ikaw ang nagpo-protect sa amin, Panginoon, sa anumang balakid o anumang hindi maganda, Panginoon, sa aming buhay. You continue to protect us, Panginoon. You protected us, Lord God, with your holy and precious blood, Lord Jesus. Lord, patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, at turuan na mahalin ang iyong mga salita, Panginoon, na hindi kami madaya, Panginoon, ng kaaway, O Diyos. Lord, patuloy mo kayong palakasin, Panginoon. Sa panahon, Panginoon, na kami po'y nanghihina spiritual, Lord God, na patuloy kami magtiwala na Ikaw ang pinanggagalingan, Panginoon, ng aming kalakasang spiritual, O Diyos. Na mas mahalin namin, Panginoon, ang iyong mga salita, na patuloy kami, Panginoon, maggamit sa iyong ubasan, Panginoon, at maging kabahagi, Panginoon, for your glory and for the pardon of your kingdom, Panginoon. Lord, padalayan ko rin po, O Diyos, patuloy niyo pong isahin ang bawat isa, Panginoon, to love one another, Panginoon. Yun po ang nais mo, Panginoong Jesus, to take care of each and every one of us, to pray for each other, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil tunay nga po, Panginoon, that you are coming very near, Panginoon. And salamat po, Panginoon, that you will reward those who faithfully follow you, Panginoon, and obey you, Lord Jesus. Lord, hindi po namin kaya yun, Panginoon, but by the power of the Holy Spirit, continue to anoint us, continue to lead us, continue to help us, Lord, to live a life which is holy and pleasing by your grace and mercy and by the power of the Holy Spirit which is in us. Lord, we continue to acknowledge your authority over our life and continue to protect also, Lord God, our leaders, Lord God, and each and every one, Lord God, each and every flock, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. God bless everyone.